Gandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 41 ng Stolen Life araw ng Lunes. Aligaga talaga tong si Fake Lucy sa pag-asikaso ng Kalyos. Ngayon biglang dumating si Joyce, sabi niya, "Bro, ito na ba yung Kalyos? Ihahanda mo na ba?" Bro, nag-aalala nga ako ba't ka naman mag-aalala? Di ba ito yung specialty mo? Ito yung pinakagusto ng mga amiga ni Mamita, kaya panigurado ko magugustuhan nila to. Ito yung specialty mo talaga ba bro? Oo. Talagang sa sobrang pagmamadali ni Joyce, kinuha niya na yung isang glass tray ng kalyo. Sabi naman ni Fake Lucy, "Saglit lang, di ko pa nga natitikman eh." Tapos ito na, inihain na nila. Kumbaga narito na yung pinaka the best na recipe para sa araw na to. Inihain na nila yung kalyos na ipinagmamalaki ni Lucy. Sabi naman ni Darius, "Di ba Mamita, lagi mo nire-request kay Lucy yan? Kapag nire-request mo, hindi ka makakahindi sa kanya, talagang pinagluluto ka niya. At alam ko, paborito mo yan." Sabi naman ni Mamita, "Let's see kung nagbago ang lasa." Tinikman niya. Medyo suspense pa, no? Napatanong si Sister Rosa, "Kamusta po ang lasa?" Sabi ni Mamita, "Well, it's good. Masarap. Pero much better ito." Grabe, no? Nakalusot si Fake Lucy sa pagkakataong ito. Nagtaka si Joyce dahil nga nakalusot tong Fake Lucy. Sabi naman ni Lucy, "Syempre naman po, specialty ko yan." Sabi ni Darius, "Napakagaling mo talaga, love. Kaya hangang-hanga ako sa'yo." Samantala, nag-alisan na nga mga bisita. At nung nakita sila ni Mamita, biglang lumapit siya. Sabi niya, "Lucy, pwede ba kita makausap?" Sabi ni Darius, "Mamita, pagod po ang asawa ko sa pag-asikaso sa mga bisita, kaya magpapahinga po siya." "Hindi Darius, pagkakataon ko to para makahingi ng apologize sa asawa mo. Pasensya ka na Lucy, kung ano mga nasabi ko masasakit na salita sa'yo. Dahil nagdududa kasi ako sa pagkatao mo na para bang may nagbago sa'yo, pero nagkamali ako. Nung natikman ko yung luto mo, nanumbalik sa akin yung mga alaala na talagang hindi ka talaga nagbago at talagang napakabuti mo bilang apo at asawa ng apo ko. Kaya sana mapatawad mo ko." Sabi naman ni Fake Lucy, "Kalimutan na po natin yun Mamita, tapos na po yun." Ngayon bigla na lamang napaiyak si Mamita. Sabi niya, "Kaya lang naman din kasi ako nagkakaganito dahil naalala ko pa rin si Vince." Sabi naman ni Darius, "Mamita, wag na ho kayong umiyak." Ngayon nagtaka tong si Joyce kasi nga nakangiti itong si Fake Lucy, para ba natutuwa na namatay pa talaga si Vince. Ngayon sabi naman ni Darius nung gabi na matutulog na nga sila, "Alam mo love, sabi ko naman sa iyo mahal na mahal ka ni Mamita. Nagkaganon lang siya dahil siguro sa mga problema rin na nangyari dahil nga sa pagkamatay nga ni Vince. Kaya kumbaga naging ganun siya kung mag-isip." Ngayon naalala ni Fake Lucy yung mga sinabi sa kanya ni Mamita kahapon. Bakit naman siya ganun at bakit hindi ka kagad nag-react nung pagkasabi ni Mamita na parang merong kakaiba sa akin? "Bakit, nagdududa ka na rin ba sa akin?" Sabi ni Darius. "Oo, meron din naman ako sa'yo napupuna na kakaiba, pero tama ka, lahat ng tao nagbabago. Pero kung yung pagbabago na yun is hindi naman makaka-apekto sa samahan at pagmamahalan natin, why not? Kailangan kong i-adapt yung pagbabagong yan." Sabi naman ni Fake Lucy, "Napakaswerte ko talaga sa asawa ko." Tapos doon hinalikan niya na si Darius. Samantala kinabukasan, sabi ni Joyce sa Fake Para kay Lucy, "Nako, susumbong ko na dapat yan kay Mamita Kaso naunahan kami niyang peking pinsan mo. Nahuli kami habang nag-uusap kami ni Aling Bering. Kaya yun, napurnada." Sabi ni Joyce. Wala na nangyari. Napaniwala niya na si Mamita na talagang yung Fake Lucy na yun yun talaga yung totoong Lucy na kasama nila. Paano ba naman naging better yung pagluto niya ng kalyos? Sabi naman ni Fake Para, madali naman kasi talaga matutunan yun Pero wag ka mag-alala bro, sabi ni Joyce. Ngayon, nagduda man si Mamita Ason. Ang susunod niya si Darius na. Hindi siya makakalusot, hindi siya makakaligtas. Mahuhuli at mahuhuli pa rin siya. Sa pagkakataong ko, oo, siya ang panalo. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kalbaryo niya. Sabi ni Joyce, di ba? Pinalakas niya ang loob ni Lucy. Samantala ito namang si Auntie Belen, tuwang-tuwa. Sabi niya, "Napakasarap nito. The best to anak. Ang sarap mo pala magluto ng kalyos." Sabi naman ni Fake Lucy, "Talaga lang Nay, kasi magmula ngayon, mas gagalingan ko na ang lahat.
kailangan ko maging perfect Lucy, kailangan ko makuha yun, no? At saka pag-aaralan ko na talaga yung mga galaw niya. Kailangan talaga pagbutihin mo, sabi ng nanay niya. Paano yung pagsulat ni Lucy ng kaluwete? Ay naku nay, pag-aaralan ko rin yan. Paano naman yung pag-aaral niya tungkol sa paghahalaman? Isa pa yan nay, kailangan ko rin pag-aralan yan. Huwag ka mag-alala nay, lahat yan pag-aaralan ko para makuha ko talaga yung kilos at galaw pati pananalita niya ni Lucy, para hindi na sila magtaka pa o maghinala at paniniwalaan nila na ang nasa loob ng katawang taong ito is yung taong kinamumuhian nila noon, sabi ni Fake Lucy. So talagang siniguro niya sa nanay niya na magmula ngayon, mas magiging better Lucy pa siya sa pagkakataong ito. At habang humiinom siya ng kape, nakaharap siya sa may salamin, pinakita yung figure ni para na talagang nakangiti at tuwang-tuwa sa mga nangyayari dahil nga nagtagumpay siya sa pagkakataong ito. Samantalang ito namang si Mamita nagsindi ng kandila para alalahanin niya yung kamatayan niya, itong Mansari at Mansari ni Vince. Sabi ni Darius, Mamita, hindi na ho babalik sa atin si Vince, ilang buwan na rin po ang nakalipas. Kaya nga Darius, hindi mo naman ako masisisi na hindi ko siya malimutan dahil mahal ko siya, apo ko rin siya. Please naman Darius, gusto ko siyang makausap. Sabi ni Darius, paano Mamita, napaka-imposible, hindi na ho mangyayari yun. Bilang sumingit si Aling Bering, may kakilala ho ako magaling na espiritista mula po sa bayan namin. Talaga ho Aling Bering, naniniwala pa ho kayo sa mga espiritistang yan? Sabi ni Mamita Ason. Please Darius, gumawa ka ng paraan para makausap ko ang apo ko. Kailangan ko makausap si Vince. Samantala, dumako na tayo kina Fake Lucy na kung saan binabasahan niya ng kwento si Cheska. Si Cheska naman tuwang-tuwa kasi na-perfect niya na talaga yung ginagawa ni Lucy. Naging mahusay na para sa pagpapanggap. Sabi naman ni Cheska, napakagaling mo talagang mag-story, mami. Sabi ni Darius, talagang magaling niya mami mo sa lahat ng bagay. Magaling siya magkwento ng story, di ba? Daddy, sabi ni Cheska, tama na yan. Huwag mo nang gulin ng daddy mo at meron pa siyang business symposium bukas. Alis siya bukas, kaya kailangan matulog ka na rin. Di ba? So sabi ni Darius, nako, love, saglit lang naman ako mawawala kasi sabi ni Fake Lucy, mamimiss ka namin ng sobra. Ay siya nga pala, love, bukas nga pala meron ditong pupuntang spirit guide. Pinapunta siya rito ni Mamita, kaya wag mo nang kontrahin, sabi naman ni Fake Lucy. Spirit guide? Sino naman yun? Baka naman scammer yan kaya kailangan mag-ingat tayo. Yun ang kagustuhan ni Mamita hayaan mo na lang, basta pupunta siya dito bukas ng umaga. Ito na nga, dumating na nga si Apo Berta, ang bagong karakter dito sa Stolen Life. So, ngayon sabi ni Isaac, Aling Bering, sino siya? Siya si Apo Berta, kilala siyang espiritista sa probinsya namin. Magaling ho ba yan? Naku Isaac, hindi naman ako magpapapunta dito ng hindi magaling, di ba? Ito kasi ang kagustuhan ni Ma'am Ason. Kapag nakikita ko kasi siya, lagi na lang siyang umiiyak na uhuli ko. Naawa ako. Gustong-gusto niya talaga makausap si Sir Vince, yung kaluluwa niya. Ngayon, ito na yung pagkakataon para malaman niya kung ano bang kalagayan ni Sir Vince, kung meron ba itong gustong sabihin sa kanya, kung nasa saan ba ito, para na rin matahimik yung kalooban niya. Kaya ako to ginawa. Samantala, dumating na nga si Apo Berta sa kwarto ni Vince. Sabi ni Mamita, ito ang kwarto ng apo ko. Pakiusap, gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman kung anong kalagayan niya. Sabi ni Apo Berta, magsimula na tayo. Tatawagin ko lang muna yung kaluluwa niya, pero bago yon, gagawa muna ako ng enchant para mabuksan yung aking third eye. At kapag nakita ko siya, tatawagin ko siya para makausap ko. Inilabas na ni Apo Berta yung bilog na kulay itim na merong gold sa pagitan nito, saka makapal na kandila na kulay pula. Meron din siyang susi na merong third eye na nakalagay doon, o parang yata to, evil eye. Tapos nagsindi siya ng kandila na kulay puti, kaya yan. Tapos noon, sinabitan niya ng parang medalyon, parang kwintas, yung picture frame ni Vince. At kinausap nga niya si Mamita na magsisimula na nga yung ritual, di ba? Ngayon, sabi naman ni Mamita, kausapin mo yung apo ko. Kailangan malaman ko yung kalagayan niya, kung ano ba yung gusto niya sabihin sa akin.
Kasi nga gusto nga talaga ni Mamita na makausap nga si Vince. Ngunit biglang naantala kasi nagulat si Apo Berta. Sabi ni Mamita, "Ano nangyari?" Sabi ni Apo Berta, "Meron ditong masamang espiritong nanananahan sa loob ng pamamahay nyo. Isang kaluluwang nangaangkin ng hindi kanya." Hindi maintindihan ni Mamita, sabi niya, "Anong ibig mo sabihin?" "Wala rito ang apo mo," sabi ni Apo Berta. Sinabi niya agad yun. "Kung ganun, nasaan siya? Hindi dito makapasok ang kaluluwa ng apo mo dahil meron ditong namamagitan na isang masamang espiritu. Nakakatakot siya, malakas siya. Ngayon lang to nangyari sa talambuhay ko. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito." Sabi ni Mamita. "Anong ibig mong sabihin? Ha? Kung ganun, kung meron mang masamang espiritong nanananahan dito sa pamamahay ko, paalisin mo siya. Tulungan mo ko," sabi ni Mamita. Diba, nakisuyo siya kay Apo Berta. Kasi nga, nakumpirma nga ni Apo Berta na meron talagang malakas na espiritu na yung kumbaga negative energy. Sobrang lakas. Kaya naman nagtaka talaga si Mamita sa nangyari. At talaga naniniwala siya sa mga sinabi nga ni Apo Berta. Ngayon, eto na. Meron naiwan si Darius na maliit na bag, no? Parang kit yata ito. Sabi niya, "Love, naiwan mo to. Muntikan mo na makalimutan. O nga pala, Love, meron ka pa mga ibang gamit doon na nalimutan mo, na dadalhin mo. Sige na, kunin mo na. Ako na bahala dito." Ay saak, pwede bang tulungan mo si Sir Darius mo doon sa kwarto niya? Kasi meron ako doon nakita mga folders niya eh. Baka kailangan yun sa business symposium niya. Ngayon, eto na, dumating na si Mamita kasama si Apo Berta. Sabi ni Apo Berta, "Meron ho bang koneksyon ng mga taong yan na nakatira sa pamamahay na yan sa inyo?" Sabi naman ni Mamita, "Apo ko yung nakatira dyan at asawa naman niya yung babae." Ngayon, nung nakita ni Apo Berta, sabi niya, "Sino ka?" Sabi ni Mamita, "Sino ka? Anong sinasabi mo? Anong ibig mo sabihin?" Nakikita ni Apo Berta, kulay pula, no? Yung enerhiyang bumabalot sa katawan ni Lucy. Para bang chakra, di ba? Parang nin. Talagang nagulat siya, sabi niya, "Yan yun." Nagulat si Apo Berta. At ngayon bigla na lamang siya napalayo at sinundan siya ni Mamita. At pinagtapat na nga ni Apo Berta na merong poses na nagaganap. Talagang sinaniban ng masamang espiritu si Lucy. At napatunayan na nga to ni Mamita. Nalaman niya. Ngayon, nahuli sila ni Fake Lucy. Sabi